Balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Kinikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito ng Huwebes, January 29, 2026. Sa ating pong headlines, Malacanang, inaasang aksyonan ng NBI ang pagkalat ng pekeng medical information ni Pangulong BBM. Senator Amy Marcos pinag-iisipang palitan bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Philippine National Police nakabantay sa planong BBM resign motorcade dyan po sa EDSA. Foreign passport ni Zaldico, target IPA red flag. Driver at PA yan. Driver at PA ni Rian Ramos balik NBI sa ilalim sa medical legal examination. Sa Albico, natuklasan ng Korte Suprema na nasa Sweden. 6 na pulis Maynila na aresto naman sa Manoy pango-hold up. Commander Sinibak. Isang lalaki ang binugbog. Patay sa Mangaldan, Pangasinan. Rapido, Hataw Balita. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Sa ating mga balita,
Magde-deploy ang Philippine National Police ng kanilang mga tauhan para tiyakin ang kaayusan kapayapaan sa kasadong motorcade sa EDSA para sa panawagang BBM resign sa January 31. Ayon po sa tagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nirerespeto nilang karapatan ng publiko na maghayag ng saloobin. Subalit, mayroon pong paalala ang PNP, dapat pa rin may pag-ugnayan ng mga organizer sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang maayos na daloy ng trapiko. Batay sa isa sa mga organizer nitong si dating Congressman Mike Defensor, nakatagda ang convergence points na aktibidad sa MOA Arena at sa EDSA White Plains. Sa bansang Sweden sa Europa, si dating Congressman Zalvi Ko na wanted sa kasong may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Batay sa isinapublikong petisyon na inihain ni Ko sa Korte Suprema, magpapatunay na siya ay nasa Stockholm, Sweden, na may lagda ng isang notary public. Layo ng inihain petisyon na harangin ang pagpatupad na resolusyon ng ombudsman na nagsusulong ng kaso laban sa dating mambabatas. Hinihiling ni Ko sa Supreme Court magpalabas ng temporary restraining order upang pigilan ang pag-aay ng kaso o demanda laban sa kanya. Gitan dating mambabatas, pagmamadali umano si Ombudsman Boying Remulla sa pagsasampa ng kaso at hindi siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot. Hinundi na naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang kumakalat na peking medical test results ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinabulaanan mismo ng St. Luke's Medical Center. Iginit po ni Congressman Ortega, patunay ito na talamak ang disinformation laban sa Pangulo na sinusuportahan umano ng peking dokumento para linlangin ang publiko. Wala namanong dapat pang linawin sa issue dahil naman sa St. Luke's na mismo ang nagkumpirma na peke ang dokumentong kumakalat online. Nagbabala naman si Ortega laban sa panawagang isa publiko ang pribadong medical information ng Pangulo dahil naman sa ang patient confidentiality at data privacy ay protektado ng batas. Batid naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dalawang impeachment complaints na iniharap laban sa kanya sa Kamara kahit pansamantala siya nagpapahinga mula sa mga public appearances. Ito ang kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto sa kanyang pagdalo sa PNP Day sa Camp Crame ngayong araw sa ngalan ni Pangulong Marcos. Ayon kay Recto, updated ang Pangulo sa mga nagaganap kahit nagpapagaling mula sa diverticulitis. Gayun din ay nanatiling tutok umano ang Pangulo sa pagpapausay ng serbisyo ng gobyerno at sa performance ng kanyang administrasyon. Sinibak ang commander ng Malati Police at lahat ng membro ng Station Drug Enforcement Unit kasunod ng umanay pang-hold up na kinasangkutan ng 6 na pulis Maynila sa Makati City. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, sasailalim daw po mga ito sa malalimang investigasyon para matukoy ang posibleng pananagutan. Babala ng direktor sa mga tauhan ng hanay, tanggal sa serbisyo at mabubulok pa sa kulungan. Oras naman na gumawa ng krimen. Ayon pa kay Abirin, nakakulong na ang 6 na pulis kalawag na bukod sa kasong kriminal ay naharap din sa mga asuntong administratibo na mauuwi sa tuluyang pagkakatanggal sa serbisyo. Balita mula sa labas ng ating impilan, Malacanang inaasang aksyonan ng NBI ang pagkalat ng peking medical information ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mula sa palasyo, balita mo yan, RH number 14, Let Narciso Marinlet. Romel, nararapat lang umanong maimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang pagkalat ng maling impormasyon hindi sa lagay ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing, muling binigyang diin ni Palace Press Officer Pierre Castro na hindi dapat ginagawang biro ang kondisyon ng kalusugan ng Pangulo. Kaya naman inaasahan ng palasyo na kikilos ng NBI para matukoy ang pinagmulan ng second medical document at kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat nito. Ayon kay Castro, walang direktang utos sa NBI pero kumpiyansa ang Malacanang na agaran itong aaksyonan ng ahensya. Narito si Yute Castro. Dapat lang tingnan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod nito.
si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito sila at ngayosisa para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Led Samantala, Senador Amy Marcos. Pinag-isipan daw pong palitan na bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Ibalita mo nga yan, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, masusi na ang pinag-aralan ng liderato ng Senado ang pagpapalit sa chairmanship ng Senate Committee on Foreign Relations. Ito ang kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III bilang bahagi ng mga patuloy na pagbabago sa Senado. Wala siyang binanggit na pangalan, ngunit si Senador Amy Marcos na kabilang sa minorya ang kasalukuyang chairperson ng komite. Kabilang siya sa siyam na senador na hindi lumagda sa Senate Resolution 256 na kumondena sa pangingialam ng Chinese Embassy sa mga internal affairs ng bansa kaugnay ng West Philippine Sea. Sa halip ay naghain siya ng sariling Resolution 257 upang hilingin sa mga opisyal ng gobyerno na huwag magbibitiw ng mga maanghang na salita sa China upang hindi lalong sumama ang relasyon ng Pilipinas sa kanila. Para kay Senador Amy, mas mabuting ipaubaya na sa Department of Foreign Affairs ang pagsasalita hinggil sa West Philippine Sea. Posibleng mapunta ang Committee on Foreign Relations kay Senador Erwin Tulfo. Nauna ng binitiwan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ng chairmanship ng Senate Committee on Electoral Reforms at ilipat kay Senador Risa Hontiveros. Paliwanag ni Lacson, puno na siya sa pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Parang Raymond. Ay, wala. Tatanungin ko sana, Lakay, kung may reaction itong si Senator Amy Marcos eh. Mamaya siguro. Oo, tungkol doon sa paglalaganap ng peking medical report ng kanyang kapatid. Malalaman natin doon Diba? siguro. Baka magkaroon na reaction. Oo, syempre. Saka yung reaction niya dito sa pinag-iisipan na siya palitan bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Syempre, kapatid. Aabangan niya. Ang kapatid ay kapatid, syempre. Aabangan yan nila kay Raymond at Paz. Samantala, House rules sa usapin ng expulsion, walang provision ng perpetual disqualification to hold any public office. Ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky Regonan. Manang Milky. Romel at Ray, maaga pa para pag-usapan kung ano ang magiging desisyon ng House Committee on Ethics and Privileges sa ikalawang impeachment complaint na isalampalaban kay Representative Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. Ito ang paliwanag ni 4Ps Representative JC Abalos, chair ng komite, matapos kumpirmahin na tatalakayin na nila ang reklamo sa susunod na linggo. Dininaw din ni Abalos na ang posibleng kaharapin ng sinumang inireklamo mababatas kapag napagpasahan na ay ang parusa ay ang expulsion, suspension at sa internal rules ng Kamara kabilang ang reprimand and censure. Dagdag pa ni Abalos, wala sa kapangyarihan ng Kamara ang pag-uusga ng perpetual disqualification to hold any public office o pagbabawal na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno ang isang mamabatas na na-expel na o napatalsik sa Kamara. Narito ang paliwanag ni 4Ps Representative JC Abalos, chair ng House Committee on Ethics and Privileges. That is beyond I think that is beyond the power of Congress kung pwede kami magkaroon ng perpetual disqualification. Wala po sa aming kapangyarihan yan dahil nakalagay naman po naka-enumerate po sa konstitusyon ng aming limits, which is expulsion, suspension, internal rules namin, meron kaming reprimand at censure. Samantala, wala pang reaksyon si Abalos sa naging FB post ni Barsaga na hindi siya dadalo sa hearing ng komite kasabay ang pahayag na wala umano siyang pakialam kung ma-expel o mapatalsik sa Kamara. Ako si Milky Regonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky Regonan. Samantala, foreign passport daw po ni Zaldico, target na ipa-red flag. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, ipaparad flag ng pamahalaan ng Pilipinas ang foreign passport na hinihinalang gamit ngayon ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kasunod yan ang ulat na nakalabas ng Portugal ang dating mambabatas at nakapagpanataryo pa sa Sweden sa kabila ng hirit na nagpatis laban sa kanya. Sa panayam sa Camp Crame, sinabi ni Interior Secretary John V. Cremulya na makikipag-ugnayan sila sa Sweden maging sa Interpol para maparamisa ang galaw ni Ko. Oras na ma-red flag ang pasaporte, tiwalang kalihim na hindi na makalalabas pa ng Europa ang akusado
sa flood control scandal. Ngayon man, ibinanyag din ni Remulla na nakapagsukbit ng $100 milyong ang hinahanap sa pamamagitan ng cryptocurrency para tinihamon sabi ng kalihimang resources at tinawag nitong dalawang kriminal. Isaldi ko. Pakinggan natin Secretary John Vic Remulla. Paglalabas siya ng Europe ngayon, red flag talaga eh. Di ba na yun, nakita niyo yung igit? Di ba marami, buong mundo nakaigit na eh. So kung dadaan siya ng gano'n, mapaplag ka agad talaga siya. So sir, yung ganong kapangyarihan na passport, ano lang yung limit ng galaw nun? Pwedeng ma-access? Very limited yan. Sa Europe kasi wala silang borders eh, di ba? So very limited. Hindi siya makaka-check-in sa mga hotel kasi yung mga credit cards rito frozen yan. Maliban, kung alam namin, mga $100 million ang dinala niya abroad via crypto eh. Ang tinig ng kalihim ng DLG. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. NBI, iniimbestiga na ang pagkalat ng peking medical report ni Pangulong Marcos sa social media. Ibalita mo yan na Rich number 15. Giselle, report. Giselle. Lakay Romel, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang peking medical report ng Pangulong Bongbong Marcos na nagkalat sa social media ngayon. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, nakikipag-ugnayan na yung kanilang mga ahente sa St. Luke's Medical Center kung saan dinala ang punong ehekutibo kamakailan. Kabilang sa sinisilip nila, sabi ni Malyari, kung paano kumalat online yung resulta ng medical test ng Pangulo na tinawag ng Palasyong Peke at posibleng parte raw ng destabilization effort. Ipinagutosan niya ni NBI Acting Director Lito Magno ang investigasyon, hindi pa man sinasabi ng Palasyo na ipasisilip nila ito sa kagawaran. Pakinggan natin. Well, I understand that there was a statement coming from Yusek Claire Castro that they will be referring the case to the NBI. Pero bago pa po magkaroon ng declaration si Yusek Castro, kaninang madaling araw na nagtawag na po ang ating director ng mga agents to step up on this investigation. In fact, we already dispatched agents in order to coordinate with the St. Luke's Hospital para makuha yung kanilang official na statement on the matter. And part of the investigation will also have to be done for the purpose of knowing kung paano nag-circulate at kung totoong ang circulation ng medical certificate na to was done also for the purposes of tampering it or whatsoever. Una na rin pinalagaan ng St. Luke's Medical Center ang anila peking medical report ng Pangulo at iginiit na istrikto nilang sinusunod ang patient confidentiality at data privacy. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle. Samantala, SunWest Corporation, SunWest Construction Company ni dating Party List Congressman Zaldico na diin sa isinagawang pagdinig sa Sandigan Bayan. Report mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Nadiin ng husto ang SunWest Incorporated, ang construction company na iniugnay kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sa pagdinig sa Sandigan Bayan na may kinalaman sa 289.5 million peso flood control project anomaly sa bayan ng Nauhang sa Oriental Mindoro. Ito ay sa pagharap bilang testigo ng prosekusyon ng barangay chairman ng barangay Tagumpay sa bayan ng Nauhan sa katauhan ni Kapitan Nestor Alegria Asi. Sa testimonya ni Chairman Asi, idinitalye nito ang ginawang pandaraya ng mga insinyur at tauhan ng SunWest sa proyekto sa kanilang lugar noong taong 2024. Aniya, dapat ay 6 na metro ang lalim ng pagbaon sa skip files, pero kalahati o 3 metro lamang ang bahagi ng bakal na binabaon. Hinahati raw ang mga skip files at ang kalahati naman ay ibabaon din. Sabi pa ni Asi, paggabi sinasagawang trabaho kung kailan wala nang nangangasiwa mula sa mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dinulog na raw niya ang obserbasyon ito sa Nauhan Municipal Engineering Office kung saan ipinagharap sila ng isang opisyal ng SunWest Corporation na nangako daw noon na itatamang kanilang trabaho pero bagay na hindi naman nangyari. Si Asi ay isa lamang sa mga testigo ng prosekusyon sa pagdinig para sa verification ng mga opisyalis ng DPWH Mimaropa
na nakakulong ngayon dahil sa kasong malversation. Kabilang din sa mga naka-schedule na haharap sa hearing sa Sandigan Bayan 6th Division ay si Oriental Mindoro Governor Homer Lito Dolor sa February 4 at Co-Auditor Victoriano Acosta naman sa darating na February 5. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Meron muna tayong Flash Report. Flash Report! Flash Report. Korte Suprema tuloy ang ibinasura ang motion for reconsideration ng Kamara sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte noong nakalipas na taon. Naroon natin kasamang si RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Lakay Romela, tuluyan ng ibinasura ng Korte Suprema o Supreme Court en banc ang motion o reconsideration na inihain ng House of Representatives kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang unanimous vote, pinagtibay ng Korte ang desisyon nitong noong July 25, 2025 na nagdedeklara nga labag sa Konstitusyon ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayon sa Korte Suprema, ang ikaapat na impeachment complaint na ipinadala sa Senado noong February 5, 2025 ay saklaw ng 1-year bar na itinatadhana ng 1987 Constitution. Dilinaw ng Korte na ang unang tatlong impeachment complaint na isinampa sa Kamara ay hindi naisama sa order of business sa loob na itinakdang 10 session days, dagdag pa ng SC. Ang session days ay tumutukoy sa actual na araw na may session ng Kamara at hindi sa legislative session days. Huli ring ipinaliwanag ng Korte kung kailan na isinuturing na initiated ang isang impeachment complaint para sa 1-year bar rule, kabilang na ang kabiguang maipasa ito sa Committee on Justice o maipadala ang articles of impeachment sa Senado bago mag-adjourn ang Kongreso. Kinilala rin ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng House of Representatives na bumalangkas sa sariling rules o impeachment, ngunit nilinaw na umiira pa rin ang due process sa buong impeachment process. Ayon pa sa SC, ang ganap na paglilitis ay nagkaganap pa lamang sa Senado habang sa Kamara ay sapat nang masunod ang mga itinagdang batayan at proseso sa ilalim ng Constitution ng House Rules. Agad na epektibo ang resolusyon ng Supreme Court at wala na tatanggapin pang karagdagang pleading. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Rapido, hataw, balita! Sa atin pa rin pong mga balita. Online scams, transnational organized crimes na sa agenda ng pagpupulong ni DFA Secretary Lazaro at Foreign Minister Siyasak ng Thailand. Report mula kay RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Nagpalitan ng kuro-kuro si Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at Thailand Foreign Minister Sihasak Phuangketkeow ukol sa issue ng online scams at transnational organized crimes na nagiging hamon para sa mga bansa sa Southeast Asia. Ito ang pahayag ni Secretary Lazaro matapos ang kanyang pagpupulong kay Minister Sihasak matapos ang ASEAN Foreign Ministers Retreat sa Cebu nitong Miyerkules. Isa umanong
multi-billion transnational criminal industry ang pagpapatakbo ng mga online scams kung saan libo-libo ang nabibiktima nito galing sa mga bansa sa Southeast Asia. Ang mga biktima ay iligal na ipinupuslit at sapilitang pinagtatrabaho sa mga tinatawag na scam compounds at nakararanas ng paglabag sa karapatang pantao. Banggit ni Lazaro, naging produktibo ang naturang pagpupulong kung saan nagpalitan ng opinyon ng dalawang opisyal ukol sa iba't ibang mga issue na bumabalot sa rehiyon. Kasama rin sa mga tinalakay ng dalawang opisyal ay ang issue ukol sa krisis sa Myanmar at ang Cambodia-Thailand border issue. Dagdag ng kalihim, muling pinagtibay ng Pilipinas sa Thailand ang mahalagang tungkulin at papel ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa rehiyon. Mula sa Cebu, ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. LTFRB, ipinakita sa publiko ang aktual na road worthiness inspection ng mga PUV. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Ipinakita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa publiko ang aktual na roadworthiness inspection ng mga pampublikong sakyan bilang bahagi ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga pamantayan sa kaligtasan sa kalsada. Isinagawa ang aktibidad sa Motor Vehicle Testing Center sa Tomas Mapa Street, Santa Cruz, Maynila. Sa inspeksyon, masusing sinusuri ang kondisyon ng mga pampublikong sakyan mula sa mga gulong, emission, makina, ilaw, preno hanggang sa kapasidad ng sasakyan na ligtas na makabiyahe sa mga kalsada. Ayon sa LTFRB, layunin ng hakbang nito na matukoy kung ang isang PUB ay maaari pa bang bumiyahe o kinakailangang ipatigil ang operasyon dahil sa hindi na roadworthy na kondisyon. Isa rin ito sa mga magiging batayan sa pag-renew o hindi pag-renew ng prangkisa ng mga sakyang luma na o may malubhang sira. Ayon kay LTFRB Chairperson na Atty. Bigor Mendoza II, pangunahing layunin ng programa na matiyak ang ligtas at disenteng biyahe na karapatan ng bawat pasahero. Suportado naman ng ilang samahan ng mga tsuper at operator ang hakbang ng LTFRB. Ayon kay Ka-Obet Martin ng Pasang Mazda, makatutulong ito upang mapanatiling maayos, ligtas at malinis ang mga jeepney at iba pang pampublikong sakyan para sa kapakanan ng mga pasahero. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, meron daw pong sangkatutak na mga bakanteng trabaho. Ha? Diyan po sa may Caloocan. Wow! Meron daw pong mega job fair sa Caloocan. Kasado daw ho yan bukas. Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin? Malaki rin hinikayat kanila di Caloocan Mayor halong malapitan ang mamayan sa Caloocan na walang trabaho ay patuloy na sa magpalahid bukas ang idarahos na job o mega job fair sa lungsod. Pagtutulungan ito ng Caloocan City Public Employment Service Department of PSSD at Sangguniang Kabataan. So, sa mga naisaan niya magkaroon ng trabaho itong unang buwan ng taon, lalo na doon sa mga mahirap paghanap ng pamapasukan. Ito na yung pagkakataon at gaganapin itong bukas, araw ng Biyernes sa alas 9 ng umaga at pagkatapos ito hanggang alas 4 ng hapon. Pagpunta lamang umano sa Silangan Covered Call sa Barangay 167 sa mga job hunters at magpalagpasin ang pagkakataong ito at dalhin lamang kabila valid ID at maraming resume. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH sa Pilipinas, una tapon Pinas. Driver at PA ng aktres na si Rian Ramos balik NBI sasailalim sa medico legal examination. RH number 15, Giselle Regafort. Giselle. Ay, nawala si Giselle.
Rapido. Hataw Balita. Standby pa rin po mga balita mula po sa mga probinsya. Dito pa rin po sa Rapido Hataw Balita. Standby din kay Miss Giselle Ricafort. Pilipinas ang oras, alas 2:41. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti. Alam kong may sasalubong sa akin at makikinig. Makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa.
Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento?
Balik po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Ito muna alamin ang update mula sa Pangasinan. Ratsyada Probinsya. Lalaki binugbog patay sa Mangaldan, Pangasinan. Report mula kay RH38, Freddy Fardo. Freddy. Dedo na rebel sa paggamutan sa Dagupan City ang isang 50 anyos na lalaki na residente ng Barangay Anulid, Mangaldan matapos magtamo ng pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, tanda ng paghampas dito ng matigas na bagay. Batay sa ulat din si Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, alas 3 ng madaling araw nang makita ang biktima na nakahanduse sa damuhan sa gilid ng daan sa Barangay Anulid na walang malay na naitakbo pa ng LGU ambulance sa paggamutan ngunit hindi na umabot ng buhay. Sa investigasyon na pag-alaman na umalis bandang alas 8 ng gabi sa kanilang bahay ang biktima sakay ng bisikleta upang magtungo sa fish pond sa Barangay Salisay para manghuli ng talangka at isda na pinalalagay na inabangan na ito ng mga suspek at pinagbubugbog sanhi ng kanyang kamatayan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristartid nag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si Giselle Ricafort. Giselle. Lakay Romel, isasalang ng National Bureau of Investigation ang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos sa medical legal examination. Sa pagtatanong ng DZRH, sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na ito'y upang matukoy kung tugma yung sanhi ng kanyang mga physical injury ni alias Totoy sa sinumpaan niyang salaysay. Nakikipag-ugnayan na rin ang Bureau sa management ng kondominium ng mga inirereklamo para makakuha ng CCTV footage. Gayun din sa telco para sa posibleng ebidensya naman. Sinabi ni Malyari na kung meron ng pruweba, saka pa lamang padadalhanan sa BINA ang inirereklamong sina Ramos, Beauty Queen, na sina Michelle D. at Samantha Panlilio. Pakinggan natin. The moment a subpoena is sent to a person being complained or a respondent of a particular case, is that we would like the confrontation to be done at a time na meron ng ebidensya. Kasi the reason for the subpoena is for them to be notified of the nature of the investigation being conducted by the NBI and the type of evidence collected. So yun yung unang-una. Pangalawa, for them to be given the chance to explain their side. Kasi karapatan din naman nilang magbigay ng kanilang paliwanag dun sa reklamong ibinigay sa kanila. So, yung subpoena may come on a later date. Malamang. Ganun po. That's high. Bumalik si alias Totoy sa Homicide Division dito sa NBI kaninang umaga para magbigay ng karagdagang pahayag. Kahapon, kasama yung Pangulo ng Violence Against Crime and Corruption na si Arsenio Evangelista, inireklamo niya sina Ramos, D. at Panlilio ng pambubugbog at illegal detention. Una na itong pinabulaanan ng kampo ni Ramos, D. at Panlilio na iginiit namang posibleng gumanti lamang yung driver sa ikinaso rito kaugnay ng di umano pagnanakaw ng sensitibong larawan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Giselle Ricafort. Samantala naman, higit 29 at kalahating milyong pisong halaga ng tanim ng marijuana winasak sa Benguet. Report mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Winasak ng mga operatiba ng Cordillera PNP ang higit 20.5 milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana sa ginasang marijuana eradication operation sa lalawigan ng Benguet kahapon. Sa bayan ng Kibungan, 20 plantasyon ng marijuana na tinamnan ng 57,800 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 11,560,000 pesos ang nadiskubre sa Barangay Badeo, Wanga at Takadang. Natuklasan din ng mga operating troops ang 3 plantasyon ng marijuana na tinabna ng 1,750 fully grown marijuana plants at 3,500 grams ng dried marijuana stalks, leaves at fruiting tops na may standard drug price na 16,650,000 pesos sa Barangay Kayapa sa bayan ng Bacon. Samantalang nadiskubre din ang 625 fully grown marijuana plants na may nakatanim na
sa apat na plantasyon ang 10,000 gramo ng dried marijuana stalks, leaves at fruiting tops na may standard drug price na 1,325,000 pesos sa Barangay Central, Kapangan. Lahat ng mga nadiskubring kontrabando ay sinunog ng mga operating troops sa mismong lugar ng operasyon. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasahero na nanutok ng kutsilyo at babaril ng pulis sa Iloilo International Airport. Kakasuhan. Jocelyn Maque ng Action, Radyo Iloilo. Pinasisiguro ng PNP Aviation Security Group na mahaharap sa kaso kriminal ang pasahero na nanutok ng kutsilyo at nabaril ng pulis sa pre-departure area ng Iloilo International Airport sa bayan ng Cabanatuan. Sa pag-imbestiga ng pulisya sa background ng suspect na si Ronald Lanyogan, 54 anyos ng Sagay, Camiguin, napag-alaman na nagtatrabaho siya bilang security guard sa Cebu at hindi na ito nakauwi sa kanyang pamilya simula noong Hulyo ng nagdaang taon. Base rin ito sa impormasyon na nakuha ni Police Staff Sergeant Albert Guio ng Sagay Municipal Police Station sa pamilya ni Lanyohan. Estable ng kondisyon ni Lanyohan sa ospital matapos magtamo ng sugat sa kaliwang kilikili. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng pulisya sa insidente at kinukonsidera ang pagpapatupad ng karagdagang mga hakbang upang hindi na maulit ang nangyari sa loob ng paliparan. Mula sa Action Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jocelyn Maque. Samantala naman, Barangay Kagawad, nabundol daw po ng isang bus patay sa Quezon Province. Report mula kay RH33, Benjan Chokya. Benji. Hindi na umabot ng buhay sa hospital ang isang 65 years old na barangay Kagawad ng barangay Bukal, Candelaria, Quezon. Sa report ng pulisya, habang tumatawid sa pedestrian lane ang biktima, husto naman napaparating ang nasabing pampasaherong bus kung saan nabundol at tumilapon pa ito na naging sanhi ng kamatayan. Nagtamo ng maraming sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, subalit na isugod pa sa malapit na pagamutan at wala ng buhay. Patuloy naman na isinasagawaan ang investigasyon ng mga otoridad ng pulisya upang papanagutin ang driver ng bus at agad naman na sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Ito si Benjan Chuk na nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mag-live-in partner, arestado naman dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga sa Bacolod City. Rex Cantong, Rex. Nakuha sa mag-live-in partner ang 578,000 pesos na laga ng umano'y sabu sa isinagawang drug buy-bust operation sa Purok Nara, Baybay, Barangay 8, lungsod ng Bacolod. Ang subject ng buy-bust operation ang kinilala na sina alias Jervy, 38 anyos, at ang kanyang live-in partner na si alias Christine, 20 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Rosalino Pugoy, hepe ng Police Station 2 ng Bacolod City Police Office, kinukonsiderang high-value individual si Jervy at street-level individual naman si Christine. Na-recover sa dalawa ang more or less 85 grams ng umano'y shabu. Dagdag pa ni Pugoy, si Jervy ang kakalabas lamang sa kulungan dahil sa nasabing kaso. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa report na yan. Si Rex Cantong. Samantala, dalawang sangkot sa illegal drugs, sexual offense, arestado naman sa Davao City. Report mula kay June Suter mula sa Action Radio Davao. June. Naaresto ng Davao City Police Office ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na operasyon dito sa Davao City. Sa unang insidente, nahuli si alias Gary, 35 anyos, sa buy-bust operation sa Purok San Isidro, Rimco, Barangay Indangan, Davao City, bandang alas 10:18 ng gabi, Enero 28. Nakumpiska mula sa kanya ang dalawang pakiti ng hinihinalang sabon na may kabuang standard drug price na 30,600 pesos, buy-bust money, isang cellphone, motorsiklo at helmet
helmet. Ayon sa report, pinangunahan ng operasyon ng City Drug Enforcement Unit katuwang ang RPDEU 11 at Mandog Police Station sa koordinasyon sa PDEA. Samantala naresto rin si Elisio Tibis Ugdamin, 42 anyos, sa Purok 9 Barangay Barakatan, Turil, Davao City, banda alas 7:05 ng gabi, Enero 28 sa bisa ng warrant of arrest dahil sa 5 kaso ng acts of lascivious business. Inihain ang mga kaso sa korte ng RTC 11, Branch 8, Davao City na may nakatalagang piyansa na 180,000 bawat kaso. Ang dalawang suspek ay kasalukuyang nasa kustudiya ng kanilang police station habang ang mga nakumpiskang droga ay isusuri sa laboratory at ang iba pang ebidensya ay inihanda na para sa tamang disposisyon. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pag-ama timbog sa drug bypass sa Bagak, Bataan, droga at baril na kumpisga. Dani Kumilang, Dani. Himas rehas ngayon sa loob ng kulungan ang isang mag-ama makaraang matimbog ang mga ito sa ikinasang drug bypass operation at makumpiska ng droga at baril sa barangay Saysay, Bagak, Bataan. Sa ulat ni Bagak Chief of Police Major Roger Pisinio, ang mag-ama na nasa kote ay edad 28 at 62 nakaporesidente sa nabanggit na barangay. Nakumpiska sa kanila ang pakete ng shabu na tumitimbang ito ng 5.50 gramo na nagkakalaga ito sa 37,400 pesos. Bypass money na 500 piso. Baril na isang arms core caliber 38 revolver na may 2 bala at cellphone na gamit sa transaksyon sa droga. Ang mag-amang na aresto ay binasahan ng kanilang mga karapatan matapos arrested at naharap sila ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9165. Dani Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Ngayon pong habang ito ng Thank God It's Thursday, Huwebes na po. Maraming salamat, Ms. Renapit. Maraming salamat sa buong pwersa ng DZRH News Team. Ano po mga lingkod? Sino yung gusto mong Meron lang public service announcement si Kamar Urbano. Sapagkat bukas, January 30, ipinapaalam ng pamalaang panlalawigan ng Bulacan na magkakaroon ng bloodletting activity. Yan ay gaganapin sa Hiyas Convention Center sa Kapitolyo ng Malolos. Umpisa po yan Umpisa alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ulitin natin, may bloodletting activity bukas, January 30 sa Hiyas Convention Center sa Kapitolyo ng Malolos City sa Bulacan. Umpisa alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang proyekto ay mula sa Damayang Pilipino Movement sa pumuno ni Ma'am Tenny Ramirez Bautista, ang kapatid ni Governor Daniel Fernando. Magandang hapon po. Ano po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras alas 3:04. This time check is brought to you by ACM. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira.